Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin para sa isang masinsinang paghimay. Oo nga. Nasa harap natin ngayon ang mga piling bahagi, mga tanong, pagninilay at practical na aplikasyon galing sa material na From Seed to Harvest, Building Churches that Last, Grow, and Multiply. Oo. Mga kagamitan to na para talaga sa mga leader, no? Mga pastor, misyonero, church planters. Tama, para sa iyo na leader. At ang gusto natin gawin ngayon, hindi lang i-summarize, di ba? Ang Oo, gusto natin ay talagang hukayin, himayin min mga pinakamahalagang ideya at hamon nito para sa iyo. yun nga. Titingnan natin kung paano nito kino-question yung mga usual na ginagawa natin. Hmm. Tapos paano to nagtutulak sa mga konkretong hakbang. Oo, so yun ang mission natin. Himayin ang mga susing konsepto, yung mga actionable insights. Paano ba magtayo ng simbahang matatag, lumalago, at nagpaparami gamit itong mga source na hawak natin? Sige, simulan na natin. Okay, sige. Simulan natin doon sa pinakapuso, Hmm, yung mission. okay. Isa sa mga unang hamon dito, no? Sabi, kung yung Great Commission yung utos na humayo, hindi naman pala optional. Hindi negotiable, kumbaga. Oo, hindi negotiable. Ba't daw parang mas maraming simbahan ang nakafocus sa pag-maintain lang, yung kung anong meron na, kaysa sa sadyang pagpaparami, yung multiplication? Oo. Nakakapag-isip talaga. Ganyan din ba sa konteksto mo? Ikaw na nakikinig? Napakahalaga niyan, no? Kasi binubuksan nito yung tanong na ano ba talaga ang healthy na church? Oo nga, ano ba ang sukat? Kadalasan kasi baka ang sukatan natin standards ng denomination o kaya laki ng attendance, di ba? Oo, yung bilang. Pero hinahamon tayo nitong material na to na tingnan kung yung biblical standard ba, kasama ba talaga yung kakayahang mag-reproduce, magparami. Ah, Tapos, dito pumapasok yung isa pang tanong. May mga nakasanayan ba tayong tradisyon, mga sistema, o estruktura sa church natin na hindi natin sadya pero nagiging hadlang pala hadlang saan? sa kakayahan nating magtanim ng bago? Baka yung mga mabuting bagay na ginagawa natin, yun pa pala ang pumipigil sa pagpaparami. Parang ganun. Yun pala yun. At ginagawa pa ngang mas personal, no? Mas direkta may tanong dito na parang kinakausap ka talaga. Kailan huli na yung simbahan nyo bilang isang buong katawan ay sinadyang nagplano at nagsagawa ng pagtatanim? Oo, yung sadya talaga. Oo, hindi yung parang aksidente lang na may umalis tapos nagsimula ng bago, kundi yung pinagplanuhan talaga. Ano yung pumigil noon, ano yung pumipigil ngayon? Grabe. Prangko, no? Para talagang masuri mo kung nasaan ba talaga yung puso ninyo. Nasa pagpaparami pa ba o baka naging abala na lang tayo sa pang-araw-araw? Tama. At dinadagdagan pa nga yung pag-iisip. Pinapa-imagine sa atin, ano kaya itsura ng church kung bawat member naiintindihan nila na yung church planting hindi lang trabaho ng pastor, Oo. kundi bahagi ng personal mission nila bilang alagad. Malaking shift yun sa culture, di ba? Mula sa pagiging miyembro lang to pagiging misyonero sa sariling lugar. Oo nga, at kung gano'n na yung mindset, syempre natural na susunod yung pagpaplano. Dito naman tayo sa pangalawa. Sige, pagpaplano. Madalas, ang ganda pakinggan ng mga vision, ng mga goals, 'di ba? Magpalago, abuting ang community, ganda. Oo, inspirational. Pero ang tanong na material, itong mga goals ba na to, nasusukat ba talaga? Measurable ba? O baka naman puro slogans lang, walang malinaw na paraan para malaman kung nagtatagumpay ba tayo. Tapos, walang accountability kung hindi natutupad. Dito ngayon, pumapasok yung mahalagang distinction. Yung pagkakaiba ng spirit-led strategy sa simpleng bahala na o winging it in faith. Ah, okay. Ano daw yung kaibahan? Ang pagiging spirit-led daw, hindi ibig sabihin walang plano. Actually, yung paggawa ng malinaw at pinag-isipang plano, pwedeng part yon ng pagsunod sa espiritu.
Kaya binibigyan diin talaga yung kahalagahan ng malinaw at nasusukat na resulta. Paano mo malalaman kung nasa tama kang landas kung walang palatandaan, tiba? Oo naman. Dapat specific. Oo, tiyak. Paano mo susukatin? Makatotohanan ba? Konektado ba sa misyon? At may deadline ba? Kailangan kumpleto. At para hindi lang to, alam mo, nasa papel lang, may practical na exercise pa nga eh. Sabi gawing konkreto yung action steps. Yes. Ang ganda nung example nila, imbes na yung goal ay sanayin ng mga elders na ang lawak, di ba? Masyadang malawak, oo. Gawin daw itong halimbawa, mag-schedule ng unang elders apprenticeship meeting sa darating na Martes, 7 p.m. Ayun, ang linaw. Ang liit ng pagbabago sa salita, pero kitang-kita mo agad yung next step. Hindi na siya yung malaking pangarap lang na saan ako magsisimula. Tama, may agaraang action agad. Oo. At kapag konkreto yung hakbang, mas madali i-track yung progress, di ba? Oo naman. Makikita mo kung ano na yung nagawa, ano pa kulang. Maiiwasan yung feeling na parang, paikot-ikot lang o walang nangyayari. Yung frustration. Oo yun, nakaka-frustrate yun. Kaya yung maliliit na tagumpay na nasusukat, importante yun sa momentum. Ngayon, eto yung part na tingin ko really interesting at mapaghamon. Yung DNA daw. Yung DNA ng church. Oo. Ano ba yung nasa DNA ng isang church na likas na nagpaparami? Hindi lang yun dahil kailangan, kundi nasa sistema na nila, natural. Parang automatic na. May exercise dito na parang gagawa ka ng DNA audit. Okay. Tinitignan yung 7 katangian daw na madalas makita sa mga reproducing churches para ma-assess mo nasaan na ba yung church ninyo dito. At kasama dyan, isa sa mga pinakamalalim na tanong, paano ba natin sinusukat ang spiritual maturity? Yung paglago? Oo nga, paano ba? Kasi madalas ang sukatan natin, yung dami ng alam sa Bible, o yung dalas ng attend sa church activities, o yung tagal na niya sa faith, di ba? Oo, yung seniority. Pero hinahamon tayo dito. Hindi kaya yung isang mas importanteng sukat ng maturity, yung kakayahang magparami. Yung reproductive fruitfulness. Yung kakayahang gumawa ng iba pang alagad? Oo, yun mismo, mga alagad na gumagawa rin ng alagad. Malaking shift yan sa pananaw. Grabe. Tapos may related question pa. Hindi kaya sa mga methods natin, minsan nakaka-create lang tayo ng mga consumers ng Bible teaching. Consumers, tagatanggap lang. Oo, mga tagapakinig, tagatanggap, imbes na mga producers ng disciple makers. Yung mga aktibong gumagawa ng alagad, nagme-mentor ng iba. Oo nga, parang yung sinabi mo kanina, no? Sanay kumain pero hindi naturuang magluto o magtanim para sa iba. Parang ganun. Tapos may kasunod pang tanong na talagang gigising sa'yo eh. What's one thing you could stop doing today that would force new believers to take ownership of their faith? Wow, ang tindi niyan. Napakalakas kasi minsan sa sobrang gusto nating alalayan, suportahan yung mga bago, di ba? Oo, natural yun. Hindi natin namamalayan, pinipigilan na pala natin silang matutong tumayo sa sarili nilang paa sa pananampalataya. Baka na oversupport. Baka nga. So ano kayang isang sistema o programa o kahit personal habit natin sa pag-aalaga na pwede nating tanggalin para mahikayat sila o mapilitan na maging mas responsable sa sarili nilang pagyago at pagmisyon? Malaking bagay yan sa paghubog ng maturity. Yung maturity na kailangan para sa pagpaparami. Talaga? Tama. At yung buong proseso ng pagtatanim, di lang yan tungkol sa launch day o sa first year. Hindi lang sa umpisa. Hindi lang. Binibigyan din dito yung kahalagahan ng bawat stage. Simula sa paghahanda, yun nasa chapter 3 questions. Paghanda, ano ang kasama doon? Kasama yung sadyang pagbuo ng tunay na relasyon sa community na pagtataniman. Hindi lang basta pakilala o flyers. Investment yun. Investment sa oras, sa tao. Tapos yung panalangin, nakatumbas daw ng inaasahang spiritual resistance. Depende sa hirap ng lugar. Oo, kung mahirap pasungkan, dapat yung level ng prayer mataas din. Hindi pwedeng basta-basta. At syempre, yung pag-unawa sa kultura. May exercise pa nga dyan cultural analysis. Importante yun. Sobra. Hindi raw pwedeng madaliin yung punbasyon. May tanong pa nga doon kung gaano kakatagal handang mamalagi sa hidden years.
Hidden years? Ano yun? Yun daw yung panahon ng tahimik na paghahanda, pag-aaral, pagdarasal. Bago pa magkaroon ng public ministry. Kung yan ang kailangan para tumibay yung pundasyon, handa ka pa dun? Wow! Okay, pagkatapos niyan, paghanda. Susunod yung proclamation, yung pagpapahayag na. Oo. Chapter 4 questions naman yun. Dito naman, ang challenge, siguraduhin yung paraan ng pag-share ng gospel angkop sa kultura. Contextualize dapat. Oo, hindi raw pwedeng basta import lang ng methods galing sa iba. Tapos expect mo gagananin dito. Kailangan iangkop. Tama. Tapos yung konsepto ng paghanap sa person of peace. Oo. Yung tao sa community na bukas, may influence, pwedeng maging tulay. Okay. At dapat daw mas relational ang approach, hindi lang puro event. Oo, hindi lang yung invite lang sa malaking gathering, mas malalim dapat. Okay. Tapos, hindi pa tapos yung trabaho pag may nag-start na magtipon, di ba? Oo naman. Isang critical stage yung transition. Mula sa pagiging maliit na grupo lang, o fellowship, papunta sa pagiging ganap na biblical church. Paano yun? May mga tanong din dyan. Meron. Tulad ng, kailan ba masasabing church na talaga ang isang grupo? May elements ba dapat na nandoon? Na baka masyado nating pilapatagal yung pagiging fellowship lang? Pwede. Kasama sa transition na to, yung pag-appoint ng local leaders. Napaka-importante. Ito yung madalas may takot, no? Baka masyadong maaga? Oh, yun ang common fear. Pero ang tanong, paano sila matututo? Paano sila magguguro kung hindi bibigyan ng tunay na responsibilidad? Ng pagkakataon. May point. Dito na pumapasok yung leadership development. At ang goal nito, hindi lang mag-produce ng leaders na sunod sa'yo o kamuha mo. Hindi clone. Hindi clone. Ang goal daw, makadevelop ng leaders na may potential na lumago nung higit pa sa'yo, yung hindi dependent sa'yo. Wow, okay. Empowering yun. Talaga? At ito pa, yung madalas makalimutan o iwasan, yung exit strategy. Oh, yung pag-alis ng planter. Yung pagplano kung paano at kailan ka alis o magbabago ng role, parang tabu yan minsan, no? Medyo nga. Pero tinatanong dito, handa mo ba yung church na tinanim mo para kayanin nilang tumuloy, lumago kahit wala ka na? Ouch. O may takot ka na pag umalis ka baka gumuho o baka hindi ka nakilanganin? Kailangan daw malinaw sa'yo kung kailan tama ang panahon mag-transition. Hindi masyadong maaga, hindi rin sobrang tagal. Timing is crucial. Tapos ito na naman yung isa sa pinakamabigat na tanong. Susubok talaga sa puso mo bilang leader. Kung bigla kang mawala bukas, sakit, aksidente, lipat ng assignment? Wag naman sana, pero what if? Oo, what if? Ano mangyayari sa church na pinamumuno mo o tinanim mo? Uunlad pa rin ba o babagsak? Grabe, self-check yan? Kailangan daw pagnilayan yan para sa sustainability. At sa tunay na multiplication, hindi lang parami ng bilang, kundi parami na kayang tumayo sa sarili at magparami rin. Powerful. Siyempre, hindi naman laging smooth sailing, di ba? Oo, may mga hamon talaga. Kaya may part din na tumatalakay sa pagharap sa challenges. Isa sa mga tanong, ano ba ang tingin mong mas malaking threat sa ministry mo ngayon? Yung galing sa labas? Persecution, opposition, o yung galing sa loob? Internal versus external? Oo, mga hidwaan, di pagkakaunawaan, division sa team o sa church mismo. Madalas now, based sa experience, mas mapanira yung internal problems, mas mahirap i-handle. Totoo yan. Mas masakit pag galing sa loob. Kaya naman, binibigyan din yung kahalagahan ng paghahanda para sa mga worst case scenario. Yung mga ayaw nating isipin pero posible. Oo, hindi para matakot, kundi para maging handa. At kasabay nito, yung pagkakaroon ng kakayahang tumugon ng may fleksibilidad. At pananampalataya pag dumating yung pagsubok. Hindi yung parang end of the world na agad. Hindi yung susuko agad. May exercise pa nga na, challenge audit. Challenge audit. Oo, para matukoy yung mga potential na panganib, tasahin yung posibleng epekto, tapos gawa ng contingency plans, paunang plano kung sakali. Proactive approach yan. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking picture, yung pagiging handa sa hamon, hindi lang yan risk management eh. Part yan ng pagbuo ng resilience, katatagan sa ministry.
Oo nga. Hindi sapat na maganda lang ang plano sa simula. Kailangan din ng kakayahan mag-navigate sa mga bagyo, di ba? Habang nananatiling tapat sa misyon. So ano ang kabuuan nito lahat? Ang isang malaking takeaway, kailangang manatiling nakafocus. Sa pinakamisyon, Oo, focus. Kaya may mga tanong dito na sumusuri. Nagkakaisa ba talaga ang team sa puso't isip pagdating sa misyon? O baka nasa iisang bangka nga pero iba-iba ang sagwan? mahirap yon. Ano yung mga distractions? Mga bagay na umaagaw ng oras, energy, resources, palayo sa Great Commission. Minsan yung mga good things pa nga, di ba? Oo, yung mga magagandang proyekto, Sila pa yung nagiging distraction sa main thing, sa pinaka-misyon. critical yon. At isang napakahalagang tanong for discernment. Paano mo malalaman ang difference ng tunay na spirit-led redirection, pagbabago ng direksyon galing sa Diyos, sa simpleng mission drift? Mission drift, yung unti-unting paglihis. Oo, paglihis sa original mission dahil lang sa bagong opportunities o pressures. Para manatiling naka-align, binabanggit din yung kahalagahan ng regular review. Lingguhan daw, halimbawa. Check up, Oo, check up ng mga gawain, priorities, progreso, kaugnay sa misyon, para masiguradong nasa tamang landas pa rin kayo. yung regular review na yan, parang kompas ma. Hindi sapat na alam mo ang north sa simula. Kailangan regular mong tinitignan para di ka malighaw, lalo pag maalon, di ba? Tama. Tinutulungan nito yung team na ma-maintain yung focus at pagkakaisa sa gitna ng maraming ginagawa. Grabe, ang lalim na mga napag-usapan natin mula dito sa mga gabay na to, no? Oo, ang dami. Mula sa pagbabalik loob sa kahalagahan ng pagpaparami bilang puso ng misyon. Tapos yung sadyang pagpaplano na may SMART goals, konkretong hakbang, lagad at simbahan. Tapos, hinimay natin yung buong cycle ng pagtatanim kasama yung exit strategy na madalas makalimutan. Napaka-importante noon. At yung pagharap sa mga hamon habang nananatiling matatag at focused sa Great Commission. At gaya ng sabi natin sa umpisa, di ba? Itong mga tanong at exercises na to, design talaga para hamunin ka, para gisingin ka, pag-isipin ka. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, habang pinapakinggan mo to, ano kaya yung isang tanong o ideya o konsepto na pinakatumama sa iyo? Yung parang nag-click. Oo, yung parang nagsabi sa iyo na, teka, kailangan kong pakisipan to ng mas malalim. O kaya mukhang may kailangan akong baguhin sa pagtingin ko o paggawa ko sa ministry. At bilang pangwakas na hamon na rin sa iyong pagninilay, base dito sa paulit-ulit na diin ng material sa reproduction, multiplication, sa pagpapadala ng mga manggagawa, Sending? oo, sending, may kita mo yan sa mga tanong tungkol sa epekto kung titigil ang church sa pagpapadala, sa panawagang yakapin ang Acts 1.8 local hanggang global, di ba? At sa mga exercises sa dulo na naghihikayat magsimula ng bago. Sa iba't ibang antas. Baka ang tunay na sukatan ng kalusugan at tagumpay ng isang simbahan ay hindi lang yung seating capacity nito? Hindi lang kung gaano karami ang kasya sa building, Oo, baka ang mas mahalagang sukatan ay yung sending capacity nito. sending capacity. Kung gaano karami ang hinuhubog, sinasanay at sadyang ipinapadala palabas para magpatuloy at magpalawak ng misyon sa iba't ibang lugar. Ano sa tingin mo? Malaking tanong yan, sulit pagnilayan. Talaga? Isang bagay na sulit pagnilayan hanggang sa susunod nating pagtatalakay.